DP Chua. Di pa naka-record? Pagkakaisa ng mamamayan ng barangay, kaya bigyan nating pasaludo ang ating mga sakisan. Sa kasiyahan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan, at pagmamahal. Salamat sa buhay na ibinigay mo at sa pagkakataon na ito na kami ay magkasama-sama. Nawa ang pagsasalo-salo namin sa araw na ito. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pagbati at mensahe ng ina ng Barangay 177, Kapitana Donna Taigana Harito. Hello! Hello po, good afternoon. Kagawad Gina Ortiz. Sorry po. At syempre, malakas na palakpak po sa ating lahat. At nakita ko po kanina yung kinatawan mo ng ating kapulisan. Syempre, kapartner natin yan. Good afternoon po, mga sir, mga ma'am. At sa lahat po ng mga siguro yung mga kasama natin dito ay mga officers ng mga youth organization dito sa ating barangay. Ngayon din ang Pumunlan Youth, ayan. At sa lahat po ng SK, lahat ng kabataan na narito ngayon, sa hari po ng kapulisan. Kapitana Donna Taigana Harito, sa bumubuo ng Konseho ng Barangay 177, Kagawad Darwin, Kagawad Joy, Kagawad Rene, Kagawad Francis, sa nangunguna sa programa ito, sa SK Chairman, sa kanyang mga kasama, sa lahat ng dito, in behalf of our Substation Lead Commander, Police Captain Romel F. Puro. Ang mga narito ay may bilang na 100 at sinasangayunan ko na ito ay sapat upang masimulan ang ating State of the Kabataan Address at ang ating katipunan ng Kabataan Assembly 2024. Sweet incarnation. Sa aking pinagmamalaking pamilya, mga kasama ko sa konseho, SD Kagawad Ira School, SD Kagawad Jana Ana Alabus, SD Kagawad Julius Jibin Chua, SD Kagawad Che Dalu, SD Kagawad Patrick Pat Kadalin, SD Kagawad Ismael Iguanan, SD Kagawad Jana Mercy May Vergara, at sa aking Secretary Hans Dale Sapungin at Treasurer Angel Pagina. At sa lahat ng mga youth leaders and organization na narito, maraming salamat po at maligayang cluster. Susunod na naman po ito ng pagbibigay ng mga sports materials sa iba't ibang organisasyon katulad ng trophies, bola, medal at mga kagamitan upang magamit ng mga kabataan sa ating barangay. Sasagawa ng evening seminar tungkol sa ekonomiya. Pakikipag-partner sa mga gaming startups na siyang magbukas ng oportunidad na makabuo ng 10 teams na siyang naglaro sa ating esports tournament. Tulong
Desk ng Kabataan, patuloy na magsusulong ng kaunlaran. Always at your service. Maraming salamat. Maraming salamat po ating guest teacher para at Sangguniang Kabataan ng Barangay 177. Muli, maraming salamat po Sangguniang Kabataan ng Barangay 177. Ingat Yaman, SK Treasurer Angel Patina. Kabataan ay nilalaan na 24% para sa mga mag-aaral na makakuha ng educational assistance, school supplies, at iba pa na siyang pakikinabangan ng mga kabataan ng ating barangay. Para naman sa ating mga kabataan na may talento sa paglalaro sa iba't ibang sport, naglaan po tayo ng 32% dahil alam po natin na marami sa ating mga kabataan ang aktibo sa iba't ibang larangan ng sports. Para naman po sa ating other operating expenses, naglaan ng Sangguniang Kabataan ng 26%. Dito din nakapaloob ang 2% ng SK Blues na contribution po sa SK Federation ng Caloocan. Gayun din po ang mga pangangailangan ng tanggapan ng ating Sangguniang Kabataan sa pang-araw-araw na operasyon. Para naman po sa ating health committee, naglaan po tayo ng 8% para bigyan ng maayos at ligtas na pangangatawan ang mga kabataan hindi lamang po sa pisikal, kundi maging sa mentalidad ng ating mga kabataan na ating nasasakupan. Kasunod nito ang paglalaan ng 4% para naman sa ating kinakalikasan at komite ng environment. Ito ang buong alokasyon para sa kabataan ngayong buong taon. At ang panghuli, mula sa aking datos, mahigit ng 75% na po ang nagawa ng ating SK Council sa taong ito at meron naman po 25% compliance rate at makakaasa po kayo na mabibigyan po natin ng maayos na paglalaan ng pondo para sa ating mga kabataan ng Barangay 177. Muli, ako po ang inyong Sangguniang Kabataan Ingat Yaman, Robin Angel Pagina. Magandang hapon at maraming salamat po. Muli maraming salamat sa ating Ingat Yaman. Tunay ang na patungkol naman sa mga programang patungkol sa kalikasan. Unahin po natin sa unang buwan ng Nobyembre po, magsasagawa po tayo ng cleanup drive. Ang mahal na Kapitana Donna Digana Carito, at sa ating city officials sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Along Malapitan. At sa mga youth organization na lumalo din ngayong araw, at sa ating mga bisita, at sa ating mga kasamahan, sa pamumuno ng SK Chairman Vince Besandani. Nagana Halito at kanyang pong mga kagawad. Nagpapasalamat po ako sa pagpunta niyo po at pagdalo po sa aming State of the Kabataan Address at ang KK Assembly. Naway maging bukas at malawak po ang mga magiging mapag-uusapan po natin mamaya. At kinuha ko rin po ang pagkakataon na ito na kung saan nabanggit nga po na magkakaroon po tayo ng educational financial assistance. Pinapahalagahan namin ang boses ng bawat kabataan. Kaya nga sana sa susunod nating State of the Kabataan Address ay mas maraming kabataan ang pumunta at makiisa. Pero gayon pa man, palakpakan natin ang bawat isang nandito kasi nandito po tayo at nakikiisa tayo sa programa ng barangay. Para magpasalamat sa inyong suporta for making me one of the SK Kagawad and making me also the #1
ng iba't ibang youth organizations na patuloy po nga nakikipag-communicate sa SK para mas mailahat po nila yung mga information na binibigay namin para sa mga kabataan. Ay kukunin ko na rin po yung pagkakataon na patuloy niyo pong suportahan ang aming Facebook page at sa kasalukuyan po meron po tayong 2,300 followers sa ating page dahil dun po natin binibigay lahat ng impormasyon patungkol sa mga paparating nating projects. Buhanag! As we know that education in health is the most priority dapat ng council, not the sports. Kasi marami ngayon sa mga kabataan ng Barangay 177 na out of school youth. Ng budget, nagsimula na po kami mag-post about sa KK at sa huling part po nun, nangingi po kami ng mga suggestions sa mga kabataan kung ano yung mga gusto ng proyekto. At majority po doon, ang gusto po talaga ng mga kabataan sa ating barangay ay ang sports. Hindi naman po natin masisisi kung bakit yun po yung gusto nila. Pero hindi naman po malaki yung gap na budget sa educational and sa sports. Kaya yun lang po yung naging action namin sa kanilang mga suggestion ng project para sa akin. Yun lang po, maraming salamat. This shows the transparency report of the council itself. So earlier, you presented your transparency report on us, but you did not show the liquidation report or even the expenses per event that you implemented during the execution of the event. And we, na Katipunan ng Kabataan, merong authority na makita at karapatan namin makita kung saan yung na-allocate at magkano ang allocation ng budget sa per event na sinasagawa ng Sangguniang Kabataan. Sangguniang Kabataan. Para po mas mabilis niyong malaman kung ano po yung mga projects po na dapat paglaanan po ng matataas. Kagaya na lang po ng education, sports, and health. Ayan lang po. Sa full disclosure board namin sa labas ng office. But, this month na, November, siguro this coming November, mapopost na namin siya na kasama yung mga expenses ng kada, yung mga nabiling na projects and yung mga expenses ng kada projects. Or the implementing rules and regulation of the SK Reform Law or the RA 10742, Rule number 2, Section 6. Ayun, thank you ulit for the question. Kaya hindi agad na ilungsad ang KK Assembly ay dahil kakaupo pa lang po ng Sangguniang Kabataan ngayong taon at umabot po ng 6 months, 7 months ang pag-process po ng paper before po ma-approve ang budget po ng Sangguniang Kabataan. Gayun pa man din, pagkakuha naman po at pagkabigay naman po ng 10% ng IRA ng Sangguniang Kabataan ay naglungsad po agad kami ng mga proyekto na dapat makuha po ng mga kabataan sa ating barangay. Dahil kami po, ako at ang 10 konseho ko ay
naniniwala na ang para po sa kabataan ay dapat po talaga ibigay sa kabataan? Karagdagan lang po, Youth organization, tulad po namin mga aktibong youth organization na matagal na nagsisilbi sa mga sangguniang kabataan. Kasi po, alam naman po natin hindi kayo nawawalan ng project. Pero as general po kasi siya. Ang suggest ko lang po, or yung tanong ko, paano po kami mga youth organization na sobrang sikat naman pero sa budget? Na gusto po sana namin humingi, pero ang iaalok lang po namin or igagawa lang po namin is yung mga balance, contest, pamisking, pabingo, or what. Pero gusto po sana namin humingi ng tulong kasama kayo at yung pondo na para sa kabataan. Since yung ang concern nito is yung budget ng city organization, right? Tapos yung ngayon po, ang sabi na ni Secretary Hans, maaari po namin kayo tulungan in a way na yung importansya or yung effectivity na pinopropose yung proyekto sa inyong komunidad. Dito sa ating SK Reform Law or RA 10742, ang question is, paano nyo nagagawa yung mga project o naiisip, Dahil nakalagay dito ay dapat consultative. Kailangan ang KKI kasama dito sa pagpaplano natin. At paano nyo na gagawa yung mga proyekto na yun o naiisip nyo? Dahil yun nga, regarding sa sports, paano sa budget allocation kanina, ayun. Yun ang yung pinaka-question, parang paano nyo nalalobby yung proyekto nyo? Ito ba ay nakasama pa natin ang mga youth organizations sa ating lokal na napag-uusapan pa natin kung ano yung mga suggestion nila in regards sa proyekto na gusto nila o bumabase tayo sa codes na meron tayo sa SK? Thank you sa tanong mo, no? Actually, di ba napag-usapan natin yan ni Cap sa budgeting and planning. So, ganito kasi yan, guys. Ang paggawa kasi ng programs and projects na ipinabasa, hindi naman siya basta-basta, di ba? Kailangan may sinusunod na codes at yung pagkaya na sinabi ni Fatima, kailangan may recommendation na nagaganap. At inaamin naman po namin na naupo kasi kami ng November, tapos December, kailangan na namin magpasa ng papers para makuha na natin yung budget by next year. So, ginawa natin siya due to compliance, na kailangan makuha na namin yung pera or yung pondo para ma-implement namin sa inyo. Pero ganito, sisikapin namin na magkakaroon ng recommendation para sa next year budget, no? Para ma-hindi namin yung suggestions mo. Diba sabi ko rin kanina ni Kap na kami hindi naman namin alam kung ano yung gusto niya eh. Kayo yung nakakaalam ng gusto niya sa community niyo. Tamarinos, Geography, Chapter, Cultural Arts, Barangay 177. Ipapaliwanag ko lang din po, itong pag-uot namin sa mga youth org ng ating barangay. Pagtapos mo nito ay mag-iisang na po yung ganap na youth org na nakarehistro sa ating sangguniang kabataan. Ang benepisyo po nito ay kapag meron po kayo mga request, projects, bukas po kami para natulungan po kayo kasi iniiwasan po natin na magkaroon po ng mga solicitation ng mga personal. For example na lang po yung common na mga nangihingi ng bola, tapos may letter, tapos pang personal po pala gagamitin, hindi po pala para sa mga organization. Muli maraming salamat from Will Youth Organization. Kasama rin po namin ang Taklaw.
Kumudlat Youth Organization. Maraming salamat po, Alaga Youth Organization. Maraming salamat, Alaga Youth Organization. Maria Luisa Youth Organization. Maraming salamat at makaparoon siya dito sa narito tayo sa ating photo of awardship. At kasama rin po natin ang ating maraming salamat po to our all sa birthday 177. Maraming salamat, Akbayan Youth Organization. Sige, ano muna daw tayo? Sunod. Maraming salamat sa ating 420 Congratulations everyone! Ngayon ako po si Nick Giorgio, ang inyong tulong tagapagpadalot na makakaasa kayo sa ating mga kabataan sa tulong ng ating mga kabataan. Okay, pakap na tayo. Pero pa pala, sorry. 1, 2, 3, smile. One more time. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Muli, maraming salamat katipunan ng Kabataan Address na pagsama-sama natin ang mga kabataan ng iba't ibang klase mula sa Marte, Maligaya, Lumari at makakaasa kayong kaming makikita